para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court ng walang sesyon ng Senado. Sir, pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga suggestion. Last na lang, sir. Kasama doon sa kanilang opposition paper, yung gamitin nyo na lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19th Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yon at isa yon sa pinag-aaralan namin. Dahil pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yon sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So, i-considera po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso, bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampa ng impeachment, sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinyon para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitignan lamang. Next from PTV4, then Marlon. Parang boljak yung mga mic nyo. Clau, yung mic. Hello, good morning, sir. Yes. Sabi rin po ni Congressman Colmenares, under the Senate rules, pwede na raw po kayong gumawa ng preliminary action like sending a copy of the impeachment complaint to VP Sara Duterte and giving her 10 days to reply. Personally, I tend to agree with Congressman Nery Colmenares. However, prudence is the better part of valor. Hindi siya klarong nakalagay sa rules at isa yan sa pinag-aaralan naming iklaro sa rules. Nando naman na yan, hindi yan karagdagang kapangyarihan, ikaklaro lang. Para yan ang magawa namin sa recess dahil 2 linggo lamang ang sesyon ng Senado pag-resume namin sa June 2 at saka dahil may mga senador na mag-expire ang term sa June 30. Sir, once the impeachment trial proceeds, as Senate President, sir, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as senator judges? Mula nung na-file ngayon, mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara. Good morning. Nung birthday po ng wife nyo, nagpadala ng love letter sa inyo si Sen Coco regarding dito pa rin sa impeachment. Insisting na yung forthwith, dapat, ibig sabihin yan, immediately mag-convene na yung Senate impeachment court. Nasagot nyo na po ba yung... Hindi sinasabing immediately mag-convene. Wala sa konstitusyon yun. Ang nakalagay, shall proceed with trial forthwith. Pero kay Senator Coco mismo nanggaling, di ba? Nung in-interview niyo siya pag-file ng impeachment, hindi na aabot dahil magsasagutan pa din eh. Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial. Sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Ubus na rin eh. Bago magsimula ang trial. Ulitin ko, kaya tinawag na free trial, hindi pa trial yon. Eh de pag trial yun, sinabi na lang sana trial, hindi free. Di ba? Pre-trial pa lang yun.
So hindi naman talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer, and I know he's a bar top-notcher, so we will nevertheless refer this matter to the Senate Rules Committee and to the legal team that the Senate is slowly but surely building up in connection with this case para naman matimbang at makonsidera yung kanyang suggestion. Kasi para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Forthwith, within the bounds of law. Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment? Na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Tinuloy nung nakapag-convene na ng may sesyon, tinuloy sa recess, pero hindi nagsimula, inintay matapos ang recess. Baka mamaya may reklamo na naman manggaling sa kampo niya. Naika nga, minamadali ito. Kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach si VP Sara at gagawin ko yan, magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. Unawain ninyo at uulitin ko. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suwestyon o pagtulak ng mga partisano, pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin naming tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa-apekto sa kanila. Sir, will you ask the President to have a special session of Congress? No. I said that already because under the Constitution, I can only ask for that with after consultation with the majority and minority floor leaders and with the consent of the Speaker of the House for urgent legislation. You yourselves already know that impeachment is totally different from legislation or the passing of laws. Thank you, SP. Ma'am Camille, then Ma'am Nympha. Just to add, Hello. the Constitution said, a special session can be convened in case of vacancy in the position of President or Vice President, which includes the possibility of impeachment. But still, the framers did not say that the Senate President can can ask for a special session for the purpose of conducting an impeachment trial. That was clearly excluded by the framers of the Constitution, knowing fully well that that situation is possible. So you have to understand, when I'm strictly following the Constitution, it's only for urgent legislation that I can request for a special session. Ma'am Camille. SP, do you foresee a legal challenge if the Senate does not take any action before June? Ano? Do you foresee any legal challenge if the Senate does not take any action before June? Meron na, di ba? It will be, lalo na po tatawid to ng 19th Congress to 20th Congress. Ano po ang possible na kaharapin natin dyan? Sa ngayon pa lang may nag-file na, hindi ba, ng mandamos? Oh. So we are facing a legal challenge already, which the Solgen will answer and represent us in that case. So, may posibilidad ng may magkakaso ulit sa pagtawid sa 19th at 20th. Posible po. Ayoko maghamon at ayokong i-assume. Kung mangyayari man yan, tatayo muli ang Solgen bilang abogado ng Senado. Pero may tanong ako. Doon sa mga nagsasabing hindi tatawid ito, anong gusto nilang gawin namin? Pagdating ng June 30, parang grade 3, grade 1, finish or not finish, pass your paper. Tapos man o hindi ang prosecution, tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo magbotohan na kami? Tapos man o hindi ang depensa at prosecution, gusto niyo ba i-dismiss na namin to dahil wala na, June 30 na eh. The law, as a principle, frowns upon not completing what has been started. Sa simpleng pananalita, kasabihan ika nga ng matatanda, kung ano ang sinimulan dapat tapusin. Prinsipyo yan sa ilalim ng ating batas na umiiral. Wala mang eksaktong probisyon. Pero kung hindi pa rin kumbinsido at nag-iisip pa rin yung iba kung tatawid nga ba ito o hindi, pues sana noon pa nagreklamo sila kaugnay ng mga SET, Senate Electoral Tribunal cases. Yung SET cases na pinoprotesta ang isang senador na nanalo para sa termino ng 6 na taon.
Ilang beses nang lumampas yan ng Kongreso. Tumawid ng Kongreso yung mga kasong yan. Nagpalit yung mga miyembro ng SET ng iba't ibang senador. Nagpalit yung miyembro ng SET ng iba't ibang justice ng Supreme Court. May nagreklamo bang hindi tumawid? May nag-question bang hindi tumawid? May nagsabi bang bawal yon? Wala naman. Ngayon, inuunawa ko na siyempre, highly politically charged to, may magko-question palagi. At hayaan natin ang Korte Suprema magpasya at mag-decide. Pero sa parte ng Senado, klaro sa aming isipan na may basehan at batayan ang aming paniniwala at prinsipyo na ito'y tatawid sa Kongreso. Dahil wala dapat sinisimulang paglilitis ang Senado, kaugnay ng impeachment o ano paman na hindi dapat tinatapos. Another question, Senator. Yes, ma'am. Yung meron pong suggestion si Supreme Court Retired Justice Carpio na if you're going to start it as early as now, pwede daw pong gumawa kayo ng mga polisiya and then yung 10-day na notice para kay VP Sara para po, kumbaga, makita lang po ng taong bayan na gumagalaw within the frame, within the time frame. What is your thoughts on this? Kinokonsidera namin yung kanyang suwestyon, pero ulitin ko, ano ba ang posisyon niya? Ba't niya minamadali ito? Isa ba siya dun sa pumapabor sa impeachment laban kay VP Sara? Hindi ba ang sagot ay oo? So, bagaman gano'n ang posisyon niya, iko-consider pa rin namin yung kanyang suwestyon. Dahil isa naman talaga yan sa tinitingnan namin na ililiwanag